hinirang ko, ako'y inyong dinggin, at ikaw bansa ko, ako'y ulinigin. Aking ihahayag ang kautosang magsisilbing tanglaw sa buong kinapal. Ang pagliligtas ko'y madaling darating, di na magtatagal. Ako'y maghahari sa lahat ng bansa nitong daigdig. Sa mga pampangi ako'y hinihintay at pagliligtas ko ang inaasahan. Happy birthday to you.
So yun po ang huli sa taong ito at ang kasunod na po niyan ay ang ating panalalanginan at ang ating General Assembly. Ating pong ipag-pray ang naturang gawain. Ganon din po sa 27 po, meron pong ilang mga pinagpasyahan ang konsilyo ng Iglesia na dapat ay isalang-alang ng bose ng church workers at saka ng mission team ng M3. Ano po? Para po sa mga gawain at dagdag, especially para po sa ating prayer meeting, sa ating Bible study at mission area sa ating pong mga outreaches. So, amin po muna ang pagpupulungan at pagkatapos po ay aming ihaharap sa inyo para po sa pagpapatibay, para po pagpasok ng 2014 ay meron po isang bago at makahulugan at makabuluhang Bible study, prayer meeting, at yung mission area natin na ating ipagpapatuloy sa katagumpayan nito. Ano po? Kami po muna, bago po yung ibang mga kasali sa meeting para po sa magandang implementasyon ng ating pong gawain. Nabanggit ko na rin po yan. So, yung pong huling prayer meeting natin ay yung pong grand prayer meeting natin ginawa noong Miyerkules. So, palakpakan po natin ang bawat isa. Dahil ito po ay naging matagumpay. I-review po namin yung lahat ng mga movies ko rin sasabihin ko. Yung ating VTR, ano po, na para po makita yung mga iba't iba natin ginawa. So, ito po ang tinitingnan namin na isa sa pinaka matahimik at mataimtim na panalalanginan na ating ginawa sa panahon ko po. Hindi ko po sinasama yung mga nakaraan, ano po, na kung saan ay nabigyan natin ng pagpapahalaga yung ating mga, sorry po sa word, hinaing at mga panalangin para po sa ating Panginoon, ano po, na kung saan ay nagpapatibay pa rin ang ating pananampalataya. At meron tayong natuklasan, ano po, pero talaga namang katuklas-tuklas na napakagaling ng ating mga laiko sa panalangin. Atin po pala silang palakpakan. Ano po? Yan po ay bose po ang pumili sa mga yan. Parang lahat sila ay bago. Ano po? Parang yan. Kaya sa susunod na taon, I think ganun pa rin po ang ating mga gagawin. Ganun din po yung pinapaalala ng Church Workers Organization, lalo tingin ng UCM at ng CWA. Sa darating pong Biyernes ay caroling na uli, 3 Biyernes po yan. Ano po? Diyan po sa ating liturhiya ay meron pong area na kung saan ay ating uunahin. 2 grupo po yan. Yung pong Kumintang, Alangilan ay magkasama, tapos yung Kalikanto, Bulbok, Santa Rita, Bawan ay magkasama. So, alas 5 po, magsasama-sama na po tayo dito para mag-practice ng kaunti at pagkatapos tayo po ay dediretso na. Doon po sa maghahapunan muna pala. Nga po pala. Tayo kakain muna, tapos saka tayo pupunta doon sa area kong binanggit. Ano po? Si Kuya Mamak po ang magpapractice sa atin sa Friday. Ano po? Para naman may kasayahan tayo, may ensayo tayo na gawa para po sa ating gagawing pagkakaroling. Ano po? So, ihanda niyo po ang mga pintuan, kasama na ang bintana ng inyong mga tahanan para po papasukin ang miyembro ng United Churchmen, ng Christian Young Adult Fellowship, ng Christian Women Association, ng Christian Young Adult, ng CYF. Kung may mga batang mga kasama, ay di sama natin. Ano po? Na kung saan ay tayo po ay muling mga ngaruling. Pero, binubuksan pa rin po namin yung pintuan na ang iba po kasi nag-aabot na. Ano po? Ng papasko. Ano po? Ng caroling. Pero, kami po ipupunta sa inyong mga tahanan. Sama po natin yan sa ating panaalala. Wala na pong balita? Kung wala na pong balita, tunay na ang ating Panginoon Kristo ay nasa ating kalagitnaan. Patuloy po tayong matuwa at magalak sapagkat kailanman hindi niya tayo iniwan. Ang kanyang banal na Espiritu
ang lagi nating kasama, lagi nating kapiling. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y magbatian sa isa't isa, magmano mga bata sa nakakatanda.
Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya ay walang hanggan. Siya ay Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Umawit ng bagong awit at kay Yahweh ay inalay. Pagkat yung ginawa niya ay kahangahangang tunay. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanyang lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawal. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang pangalan niya at siya'y pasalamatan. Patuloy po tayo makipag-ugnayan sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin pastoral, panalangin pangkalahatan, ating pong pagdaupi ng ating mga banat, simbolo ng ating kababaang loob, sapagkat ang ating kausapin, walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus Kristo. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming Panginoon, noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw ang aming manilikha, manunubos, at tagapagtaguyod. Sa mga sandaling ito, aming Panginoon, minsan pa po ay aming nilalapit sa iyo ang aming mga sarili. Kami po ay paulit-ulit na nakakagawa ng kasalanan sa aming pong pananalita, sa aming pong paggawa, baging sa aming mga paglilingkod. Kaya naman, dakilang Diyos, kami po'y patuloy na naniniwala na Ikaw ay Diyos na mahabagin, Diyos na mapagmahal, at Diyos na mapagpatawad. Kaya't kami iyong tinatapik, kami iyong binubulungan, nang ibig sabihin nito, kami iyong pinatatawad. Maraming salamat o aming Panginoon dahil dito. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umaga po ito,
nagdudugay sa kadakilaan ng iyong pangalan. Na kung saan, O aming Panginoon, sa nakaraang sanglinggo, nadama namin ang iyong walang humpay na pag-iingat at pagpapala sa bawat isa sa amin. Lalo tigit doon, dakilang Diyos na nakaka-recover na para po sa nasalanta ng bagyong Yolanda, O aming Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming pinagpapasalamat sa iyo dahil ikaw ang aming Panginoon na patuloy na kumakalinga sa bawat isa sa amin. Salamat din, O aming Panginoon, sapagkat sa gabing nagdaan, kami iyong sinamahan. Sapagkat inihanda namin ang aming mga sarili, kami makipagkita sa iyo, O aming Panginoon, sa pamamagitan ng iyong Espiritu Banal sa iyong bahay na dalanginan ngayong umagang ito. Kaya naman, O aming Panginoon, kanina sa aming pagkagising, tunay na kami ay iyong nilububan ng iyong kapangyarihan. Salamat po, dakilang Diyos, at kami po'y nagising. Salamat po sa aming paghinga, sa aming kanakasan ng aming mga katawan. Salamat po at kami ay nakakapag-inat-inat ng aming mga lupang katawan, O aming Panginoon, at nag-ayos ng aming mga sarili. At kami nga po, O aming Panginoon, ay nakadako ngayon sa iyong bahay dalanginan. Nakakatuwa po, aming Panginoon, sapagkat sa aming pong paaralan ng buhay, aming pong nakasama, dakilang Diyos, ang mga kapatid namin na katulad namin na nag-aral. Salamat po sa mga guro, O aming Panginoon, ang aming mga Sunday School, na kung saan ay tunay na nag-aaral para po sa matututunan ng bawat isa sa amin, O aming Panginoon. Kaya naman, dakilang Diyos, kami po sa pagharap namin sa aming pagsambang ito, ay mayroon na kaming kasiglahan na nadarama. Salamat din, O aming Panginoon, sapagkat pagkatapos ng aming paaralan lingguhan, andito ang bawat isa sa amin. Kasabay ang aming junior church, O aming Panginoon. Katabi namin ang aming mga mahal sa buhay. Katabi namin, dakilang Diyos, ang kasama namin sa simbahan. Kami po ay aawit, kami po ay magninilay, kami po ay makikinig. Makikipag-ugnayan sa iyo, O aming Panginoon. Dahil espesyal ang araw na ito, ito'y para sa iyo, O aming Panginoon. Patuloy po namin idinadalangin, O aming Panginoon, na may pagkamasalamat ang aming simbahan sa lugar na ito. Ang UCCP, Batangas City, O aming Panginoon. Ang konsilyo, ang kaatipan. Kami na pinag Diyos, noong nakaraang isang linggo ay nagpulong bilang isang konsilyo, O aming Panginoon. At aming kong pag-aaralan kung paano namin patuloy na mapapaganda, mapapaunlad ang aming pong prayer meeting, ang aming pong Bible study, lalo dito aming Panginoon yung aming mga mission area, na kung saan, O aming Panginoon, lahat ng ito ay aming inihahanda at ibibigay at ihahandog sa iyo lamang, O aming Panginoon. Bilang paghahanda tayo ng Diyos, patuloy niyo pong tutukin ang bawat puso ng inyong mga anak para po sa pagdalo sa mga nabanggit na mga gawain, O aming Panginoon. Alam po namin na maraming kaabalahan sa aming mga buhay. Pero kapag narito kami sa loob ng iyong bahay dalanginan, kami po'y lumalakas dahil kami nabibigyan muli ng pagkakataon para magpasalamat at gagamitin ang kalakasan ng pangakatawan na iyon sa aming paghahanap buhay at sa aming mga pag-aaral na ginagawa. Salamat din, O aming Panginoon, sapagkat ang iyong iglesia sa lugar na ito ay mayroon ding paaralan. Alam po namin, dakilang Diyos, na patuloy mong sinasamahan ang mga maliliit na mga batang nag-aaral dito at kabataan, O aming Panginoon. Ang aming mga guro na kung saan sa kanila, dakilang Diyos, natututo ang aming pong mga kabataan at mga bata. Dalangin namin, dakilang Diyos, ang UCP Hope Christian School ay patuloy nito pong hahawakan. Ang isang anak, dakilang Diyos, ng simbahan ito ay nagdiriwang din ng kanyang kaarawan sa araw na ito. Ang UCCP upang worshiping congregation, O aming Panginoon. Mamaya po
Kami po ay lukuban ng iyong Espiritong Banal para po sa katagumpayanan at makahulugang gawain ito ay niaalay nga po namin sa iyo lamang. Ganon din o aming Panginoon ang kabuuan ng aming pong simbahan. Lalo tigit sa pangunguna at pag-alalay ng aming mga obispo, ng aming mga conference ministers. Lalo tigit yung mga manggagawang babae at lalaki na patuloy na nagsasaka, hindi lamang sa bansang ito, sa ibang mga lugar, sa ibang bansa, o aming Panginoon para mag-ani ng mga mananampalataya na patuloy na sumusunod sa iyong mga aral, o aming Panginoon. Patuloy po namin pinagpe-pray ang aming bansa, lalo higit na kilang Diyos tungkol sa gawing Bisaya, na kung saan ay patuloy na kilang Diyos na andon ang pagsubok, pero nandun din naman po ang pag-alalay at katugunan ng iyong mga anak, lalo higit kayo, aming Panginoon. Maraming pong salamat sapagkat patuloy nilang nadarama ang iyong walang humpay na pagmamahal sa pamamagitan ng aming mga kababayan o maging sa mga galing sa ibang mga lugar na tulong o aming Panginoon. At alam namin na kinang Diyos na malalampasan namin ang mga pagsubok na ito dahil naririyan ka at kami iyong inaakap ng iyong kapangyarihan. Patuloy niyo po kaming samahan ng aming Panginoon sa aming pong pagsamba at paglilingkod at hayaan po namin dakilang Diyos na ipasok sa aming puso at kaisipan ang lahat ng aming maririnig, lahat ng aming makikita. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng aming makapangyarihang Panginoon ng buhay at kasaysayan. Amen. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa Matandang Tipan, sa Aklat ni Mikas, Kapitulo 6, talata 6 hanggang 8. Mikas, Kapitulo 6, talata 6 hanggang 8. Basahin po natin ito ng tugunan. Ang hinihingi ni Yahweh: ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba kay Yahweh na Diyos ng kataas-taasan? Magdadala ba ako ng guyang 1 taon ang gulang bilang handog na susunugin sa kanyang harapan? Malugod kaya si Yahweh kung siya'y handugan ko ng libo-libong tupa o walang katapusang agos ng langis ng olibo? Matuwa kaya siya kung ihandog ko sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman bilang kabayaran ng aking mga kasalanan? Sabay-sabay po tayo. Itinuro na niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging matarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong ibigin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod sa iyong Diyos. Ang Diyos na magpala sa pagbasa ng kanyang salita. Mga may kaburihan at ang anak at ng Espiritu, buhat pa sa unang mula, ngayon magpakailanman, walang hanggan. Amen. Amen.
talata 6 hanggang 15. Ikalawang Korinto, kabanata siya, mga talata 6 hanggang 15. Na ganito po ang ating mababasa at maririnig. Tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasiya, waluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakagawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya ay namudmod sa mga lukha, walang hanggan ang kanyang kaputihan. Ang Diyos na nagbibigay ng dingging ihahasik at tinapay na makakain, ang siya rin magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Papasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayo makatulong sa marami. Sa gayoy, dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan para walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pamimigay ay magpapatunay sa kanila na matapat ninyong tinatalima ang mabuting balita ni Kristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos, kaya't buong pagmamahal nila kayong idadalangin dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kaloob niyang walang kapantay. Patuloy po tayo sa pagpalain sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita.
umaga nga po ito, sa pagkatapos ng panibagong ng isang buwan ng Nobyembre, at muling papasok na naman ang panibagong buwan, at ito ang Advent, o ang pinagdiriwang na natin ang buwan ng Kapaskuhan. Ating itanong sa ating mga sarili, bago tayo pumasok sa buwan ng Advent, ano ba ang mga ibinigay sa atin ng ating Panginoon bilang mga katiwala? Ano ang maibibigay natin para sa ating Panginoon bilang mga katiwala o bilang kanyang mga pinagkakatiwalaan? At paano tayo magbibigay sa Kanya bilang tayo ang kanyang hinirang na pagkatiwalaan ng kanyang mga nilikha? Tayo po ay sumantaling manalangin. O Panginoon na pinakatakila sa lahat, kami po ay patuloy na nagpupuri at sumasamba sa iyo sa umagang ito. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa buhay at pagkakataon na kami ay muling makakapagpuri at makakarinig ng inyong mga salita. Nawa po, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu ang siyang lumukob sa bawat isa sa amin upang sa gayon ang aming maririnig ay aming may isang buhay at mayahayag ang inyong kalooban. Ito po ang aming samot panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tunay naman po na sa buwang ito, hindi ko po alam kung nagkataon lamang, pero ang buwang ito ay punong-puno ng trahedya, pagsubok at kalamidad sa ating bansa. Siguro nagkakataon talaga ito sa Stewardship Month o buwan ng mga katiwala. Ang mga pagsubok na ito ay ang korupsyon sa ating gobyerno, ang lindol sa iba't ibang parte ng ating bansa, ang giyera sa Mindanao, ang napakalakas na bagyo na tumama sa parte ng Kabisayaan. Ngunit sa gitna ng mga pagsubok na ito, lalo na sa naranasan ng ating mga kapatid sa Kabisayaan, may mga tulong na dumating at patuloy na dumarating at natatanggap mula sa iba't ibang ating kapatid sa iba't ibang parte ng ating bansa at sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya naman, ubos pa rin ang ating pasasalamat o ang pagbibigay ng pasasalamat sa kanila bilang kanilang pagtulong sa atin para tayo unti-unting makabangon sa mga pagsubok na ito. Sa huling talata ng ating batayang teksto sa umagang ito, na nakasaad ay, "Salamat sa Diyos dahil sa kaloob niyang walang kapantay." Ano ba o ano ang mga pinagpapasalamat natin habang tayo ay nabubuhay? Una, ito ay ang buhay natin mismo. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay at tayo ay nilikha niya sa kanyang wangis. Nilikha niya tayo para pagkatiwalaan ng kanyang mga nilikha. Binigyan niya tayo ng buhay para makita ang kanyang mga nilikha at makasalukuha ang ating mga kapatid o ang ating mga kapwa. Binigyan tayo ng ating Panginoon ng buhay na masagana, buhay na may kagalaan sa piling ng ating mga kapatid at sa kanyang piling. At patuloy pa din niya tayong binibigyan ng buhay para masumpungan ang kanyang kalooban. Dahil sa kanyang kalooban na ito, tayo ay malayang nakagalaw, nakakapagpakita o nakakapagpadama ng ating mga nararamdaman, at higit sa lahat, tayo ay nabubuhay. Ang buhay ay isa sa ating pinagpapasalamat na kaloob o bigay sa atin ng ating Panginoon. Ang pangalawa, ang ating tagapagligtas na si Jesus o si Jesucristo. Si Jesus na kanyang bugtong na anak, ating tagapagligtas at kanyang sinubok para tayo ay muling ibalik sa pakikipag-ugnayan sa ating Diyos Ama. Si Jesus, Diyos na nagkatawang tao, nakipaglaro sa kanyang mga kapwa-bata kung siya ay paslit lamang, at noong tumungtong sa tamang edad, ay nangaral ng salita ng Diyos.
Pinagaling at pinalangin ang pinagdasal ang mga may sakit. Pinakain ang mga nagugutom. Nagpalayas ng masasamang espiritu. Nagpatawad at umibig sa mga makasalanan. Nagpakita ng pagkahabag at pagmamalasakit sa mga bata at itinuwid yaong mga tao ang palagay sa sarili mabuti, mga Diyos at banal. At higit sa lahat, may tinuro si Jesus sa ating dalawang bagay. Ang una, ang umibig, manampalataya at magtiwala sa Diyos. At ang pangalawa, ibigin ang kapwa kung paano tayo iniibig ng Diyos. Si Jesus ay ang kaloob o ang biyaya na walang kapantay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon o ng ating Diyos Ama. Tanda ng kanyang walang sawang pagmamahal sa ating lahat. Ang pangatlong pwede natin ipagpasalamat ay ang kaligtasan o salvation. Ang bawat tao na nakasumpong o nakakasumpong sa ating Panginoon ay may silid na nakahanda sa kanyang kaharian. Nang si Jesus ay ating nakapiling dito sa mundong ibabaw, pinagkatiwalaan siya ng isang misyon ng ating Panginoon. At ito ay ligtas tayo sa ating mga kasalanan upang sa gayon, tayo ay magkaroon muli ng panibagong buhay kasama ang ating Panginoon. At nang isinakripisyo ni Jesus ang kanyang buhay at ay kanyang iniligtas ang lahat ng tao sa kasalanan at sa kanyang pag-akyat, ay may pangako siyang binitiwan na tayo ay misilid sa kanyang kaharian ng kanyang Ama. At si Jesus mismo ang siya maghahanda ng mga silid na ito. Ang kaligtasan ay isang kaloob ng Panginoon sa ating lahat noong una hanggang sa ngayon. Ang ikaapat na pwede nating ipagpasalamat ay ang ating tanging kaloob o ang ating mga spiritual gifts. Ang mga tanging kaloob na ito ay ang ating talento, panahon, at kayamanan na ating ibinabahagi sa iba para maipakita ang paghahari ng Diyos sa ating lahat. Ang banal na Espiritu ang siyang lumulubog sa atin, ang siyang naghahatid ng mga tanging kaloob na ito na galing din sa ating Panginoon. At ang huli na pwede natin ipagpasalamat ay walang iba kundi ang ating lahat ng bagay na nakikita o ang lahat ng nasa paligid natin. Ang ating Panginoon ang nagbigay sa atin ng kakayanan para pangalagaan ang lahat ng nilikha ng may kagalakan. Ang lahat ng biyaya o pagpapala na ating natatanggap ay galing sa ating Panginoon. Gaya nga po ng sabi sa Roma, Kabanata 11, talata 36, sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Kabilang sa lahat ng bagay na ito o lahat ng nakapaligid sa atin ay ang unang-una, ang ating pamilya, ang ating mga kapatid, ang ating mga magulang, ang ating mga anak. Ang ikalawa, ang ating iglesia, kung saan nagiging instrumento ng paghahayag ng salita ng Diyos. Katlo, ang ating hanap buhay o ang ating mga trabaho. Ikaapat, ang ating mga ari-arian. Ikalima, ang ating pagkakataon na mapaglikuran ang ating kapwa at ang ating Diyos. At ang huli, ang pagkakataon na mabuhay ng masagana, may kagalangan, at ang masilayan ang lahat ng ginawa ng ating Diyos. Ang limang ito ay isang napaka-importanting bagay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. At ngayon, bilang tayong makakatiwala ng ating Panginoon, ano ang ating naibibigay sa Kanya? Ito ay ang ating panahon o ang
ating time. Ito ay ang ating treasure o ang ating ari-arian o kayamanan. At ito ay ang ating talent o ang ating mga talento. Ngunit paano natin ito ibibigay sa ating Panginoon na siya ang nagbibigay ng lahat-lahat sa atin? Magbigay tayo dahil gusto nating magbigay. Tayo ay nagbibigay hindi para sa ating karangalan, kundi para sa ikalalawak ng salita o ng ministeryo ng ating Panginoon. Ibigay natin sa ating Panginoon ang ating mga sarili nang may paghahanda o nang may kahandaan. Handa ang ating mga isipan, ang ating mga sarili, at ang ating mga puso para tanggapin ang tunay na kalooban ng ating Panginoon. Tayo ay magbigay ng ating buong makakaya at hindi napipilitan lamang. Ibigay natin ang ating lahat, ang ating mga makakayanan para sa ating Panginoon, dahil kahit ang ating Panginoon ay binigay ang kanyang makakaya o kanyang buong makakaya para maipadama sa atin ang kanyang pagmamahal. Isa pa, ang pagbibigay ay isang desisyon. Ito ay may kakulang dahilan kung bakit tayo magbibigay. Sinabi ni Dr. Towns, life is a choice. Kailangan natin magdesisyon kung ibibigay natin ang ating lahat-lahat o ang ating buhay sa ating Panginoon ng buong buo, 1/4 o kalahati lamang. Tayo ay magbigay ng may kagalangan at ng may kasiyahan. Dahil sa bawat pagbibigay na ating gagawin, dapat ito ay maluwag sa ating mga puso at tayo ay nagagalak dahil ito ay mapupunta sa ministeryo ng ating Panginoon. Magbigay tayo para sa mabuting gawain at ikabubuti ng iba. Siya ay lumulpod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang pagbibigay ay isang mabuting gawain at naipapakita natin ang kabutihan sa iba at ang kabutihan ng Diyos sa atin. Ang pagbibigay ay para din sa ikalalago ng ating espiritual na buhay. Dahil sa ating pagbibigay, sinusunod natin ang itinuro sa atin ni Jesus. At ito ay ang magbigay o magkaloob ng bukal sa ating mga puso at ng may kagalakan. Magbigay tayo bilang simbolo ng ating pasasalamat. Ang lahat ng ating natatanggap ay mula sa ating Panginoon. At ibinabalik lang natin kung ano ang ibinibigay niya sa atin. Ang pagbibigay ay isang paraan ng paghahayag ng salita o pagpapala ng ating Diyos. Ang ating pagbibigay ay isang paraan para makita ng ating mga kapatid ang pakiramdam ng pagpapala o biyayang binibigay sa atin ng ating Panginoon. At ang pagbibigay ay para maipakita o maipadama natin na ang walang hanggang kaloob ng Diyos ay narinito at ating tinatanggap hanggang sa ngayon. Sa akin pong pagtatapos, ang pagbibigay ay hindi lamang may papakita sa pamamagitan ng ari-arian o ng ating mga salapi. Ang pagbibigay ay may papakita din sa pamamagitan ng ating pagmamahal at pagkalinga sa iba. Gaya nga po nasabi sa ating teksto, ang Diyos na nagbibigay ng binhing hinahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ang mga biyaya at pagpapala na ating natatanggap ay mula sa ating Panginoon. Ito ang binhing kanyang hinahasik sa kanyang mga katiwala upang ipamahagi sa iba.
Tayo ang mga katiwala ng ating Panginoon. Tayo ay binigyan ng kakayanan para maghasik ng kanyang kalooban. Hindi ipinagkait ng Diyos ang mga ito para sa rilinin. Bagkus, ito ay kanyang ipinamahagi at ikinalat upang tayo ay maging halimbawa ng kanyang kabutihang loob. At bilang mga katiwala ng ating Panginoon, tayo ay dapat magbigay sa ating kapwa at sa ating mga kapatid na nangangailangan ng ating buong makakaya at huwag natin kalimutang bigyan ng pasasalamat ang ating Panginoon sa kanyang ibinigay na buhay, sa kanyang ibinigay na kaligtasan, sa kanyang ibinigay na tanging katangian o tanging kaloob, at sa kanyang ibinigay na pagtitiwala para pangalagaan ang kanyang lahat ng nilikha. At higit sa lahat, sa kanyang pagbibigay ng isang tagapagligtas na si Jesus. Lubos tayo magpasalamat dahil sa kanyang mga ipinagkaloob sa ating na ipapakita at na ipadadama ng ating Panginoon ang kanyang walang katapusang pagmamahal sa lahat ng kanyang nilikha. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po lahat ay Panginoon at sabay-sabay po natin sampitin ang kapahayagan ng ating pananampalataya. Sumasampalataya kami sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Diyos na patuloy na isa sa ating kasaysayan at buhay. Sa Kanya na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesucristo, upang ang sanglilikha ay magkaroon ng pag-asa at kaayusan, at sa Kanya nakapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang magsilbing kalakasan ng mga aba at naglulusan at kasiglahan sa lahat ng mananampalataya upang magpatotoo ng anak. Sumasampalataya kami na ang sambahayan ay tinawag at pinabanal ng Diyos. Kaayusan at kapayapaan sa pamayanan. Ito ay tinawag upang mamuhay ng mapayapa kasama ng kanyang kapwa at ng sanglilikha, upang magpatotoo para sa kaganapan ng kaharian ng Diyos, na puspos ng pag-ibig at katarungan. Sa isang Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu, kami ay ganap na sumasampalataya. Amen. Ang sigasig na ipinakita ninyo sa pasimula ay panatilihin ninyo hanggang sa matapos. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya, sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay ang magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Tayo po ay taos-pusong maghandog.
magawa. Ito po ay hindi sapat upang ipakita ang aming pasasalamat sa iyong kabutihan. Subalit umaasa kaming kalulugdan po ninyo ito, sapagkat ang mga handog na ito ay bukal sa aming pusong inihahandog sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Lumakas sa liwanag ng pag-ibig, taglayin ang tuwa sa puso't dibdib. Kay Jesus patulong hanggang masapit ang hahandog ang langit. Hayo't lakbayin ang matataas na salungain. Tulong ni Jesus ay laging sasatin. Bagaman ang putya ng sanglibutan nagkalat sa mga dadaanan, huwag nang matakot, tayo'y sasama ni Jesus na marangal. Hayo't lakbayin ang matataas na salungain. Tulong ni Jesus ay laging sasatin. Lisan ang mga gawang kasalanan at magpumilit sa kabanalan. Gawing isang puso ang magbibigan na kay Jesus naran. Hayo't lakbayin ang matataas na salungain. Tulong ni Jesus ay laging sasatin. Lakarin na natin ang buong galak, ang lakbayin ngayon hinaharap. Dalhin ang bandila ng pagkaligtas, magpahanggang sa wakas. Hayo't lakbayin ang matataas na salungain. Tulong ni Jesus ay laging sasatin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nga po bilang iyong mga anak ay patuloy na lumalakad na may pag-ibig o aming Panginoon. Dahil nakikita namin dakilang Diyos ang isang liwanag, ikaw na dapat namin sundan o aming Panginoon, hindi lamang sa aming pang-araw-araw na buhay, lalo higit sa aming pang-araw-araw na paglilingkod. Bilang iyong mga pinagkatiwalaan o aming Panginoon, kami po ay tunay na nagbabalik kung ano yung ibinigay mo sa amin kahit konti o aming Panginoon. Mula po sa aming puso, mula po sa aming kaisipan o aming Panginoon, ibinabalik po namin ito. Ito po ay tanda ng aming pasasalamat at pagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Bagaman dakilang Diyos, ito po ay bahagi lamang ng lahat ng mayroon kami. Pero ito pong nakikita ang aming mga ginagawa o aming Panginoon. Kahit wala kang listahan, alam po namin dakilang Diyos na kami ay gumagawa ng nararapat alinsunod sa iyong kautusan. Sa bahagi ito, aming Panginoon, muli kaming dumadako sa pagtatalaga ng aming mga sarili. Ang ilan nga po sa iyong mga anak ay patuloy na lumalapit sa iyong harapan. Tiglog tuhod, nakatay na nanalangin ang aming Panginoon. Sila po ay may mga espesyal na mga panalangin sa iyo lamang. Ang ilan dakilang Diyos ay tunay na nagpapasalamat sa walang humpay mong pagkalinga at pagmamahal na ibinibigay sa kanila.
Hindi man namin dakilang Diyos na mabilang ang lahat ng mga ito, pero ito po ay galing lahat sa iyo. Salamat po, o aming Panginoon. Ang ilan po sa amin ay lumapit, patuloy na humihiling ng inyong paggabay at ng inyong pag-alalay, o aming Panginoon. Lalo tigit sa kanilang pag-aaral, sa kanilang paghahanap buhay, andyan sila, o aming Panginoon, para ikaw, dakilang Diyos, ang umakap. Ipadama sa kanila na nandyan ka, o aming Panginoon, at handa mo silang alalayan, maging gabayan, o aming Panginoon. Ang ilan sa inyong mga anak ay patuloy na lumalapit, sapagkat sila po ay nananalangin para sa kanilang mga mahal sa buhay na mayroong karamdaman. O sila mismo, dakilang Diyos, ay mayroong karamdaman. Alam namin, dakilang Diyos, na ikaw po ang siyang patuloy na nagbe-bless sa mga doktor na tumitingin sa kanila, sa mga nurses na umaalalay sa kanila, o aming Panginoon. Lalo tigit doon sa mga gamot na kanilang iniinom, idinadampi sa kanilang lupang katawan, o aming Panginoon, upang ang kagalingan, dakilang Diyos, ay patuloy nilang maranasan. Muli, dakilang Diyos, sa amin pong payak na ritual na palagi ang ginagawa. Alam ko pong inyo nang hinahawakan ng aming mga kamay, kanang kamay, o aming Panginoon, at patuloy namin idinadampi sa aming katawang lupa na mayroong karamdaman. O pagbalik namin, dakilang Diyos, sa aming mga tahanang kinabibilangan ay aming idadampi sa aming mga kapamilya na mayroong karamdaman. Dahil ito ang sinabi ni Pablo, o aming Panginoon, na dapat namin sundin at dapat namin gawin dahil ito'y galing sa iyo. Sa aming pananalig, sa aming pananampalataya, at pagsambit ng iyong pangalan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, ang aming karamdaman at karamdaman ng aming mga mahal sa buhay ay patuloy niyo pong paggagalingin. Maraming salamat po, o aming Panginoon, sa walang humpay mong pagmamahal at pagpapagaling. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, gayon din po aming idinadalangin yung aming mga kapatid na nanatili sa kanilang kinatatayuan, kinaroroonan, o aming Panginoon. Patuloy mong ipadama sa kanilang iyong walang humpay na pagmamahal, o aming Panginoon, lalo tigit sa bawat tahanang kanilang kinabibilangan. Gayon din, o aming Panginoon, yung mga nakikinig at nanunood sa amin, o aming Panginoon, hawakan niyo po sila at patuloy na ipadama sa kanila na nandyan ka para sa kanila. Bigyan niyo po sila ng kaaliwan, o aming Panginoon. Lalo tigit, patuloy silang maglingkod at tumugon sa hamon ng paglilingkod, o aming Panginoon. Kami po na iyong mga anak ay lalabas sa iyong bahay na langinan. Daladala, baon-baon na lahat ng aming narinig, o aming Panginoon, at amin itong pagtitibayin sa pamamagitan ng aming pagbabahagi ng pag-share, o aming Panginoon, sa aming kapwa. Sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay, o aming Panginoon, mula po sa isang makahulugan at makabuluhang pananambahan, tanggapin po ng bawat isa sa amin ang iyong mayamang pagpapala, biyaya, pag-ibig, bendisyon. Unang-una na sa inyong mga anak na tigtugtuhod, nakatayong nananalangin, o aming Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy niyang tutupdin lahat-lahat na inyong nilapit sa kanya sa pamamagitan ng panalangin, sapagkat mahal na mahal kayo ng ating Panginoong Jesucristo. At ngayon, sumaating lahat ang pagpapala ng isang Diyos, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen.
CYF, meron po tayong practice 12:30 p.m. Sa lahat po ng CYF, meron po tayong para po sa Christmas play. Mamaya pong 12:30 p.m. Inuulit po, sa lahat po ng CYF, meron po tayong practice para po sa Christmas play. 12:30 p.m.